Other than Mentor Tin Webes! Hey! Yan. Thank you so much sa magandang introduction ng ating napakagandang host and nag-introduce si partner Gina Ocampo. Ayan, dito daw po ako. Sabi ng ating director. Tama po? Isa pa. Yes. Ayan. So welcome po dito sa ating Sante Partnership Program and thank you so much for coming today. Kahit po napaka-busy po ninyo and ito ay supposedly your family time, di ba po? So napakaganda po ng present ni partner Rosemary, di ba po? Nainganyo ba kayo sa ganda ng business plan ni Sante? Ayan. So, syempre, kailangan daw po ng proof. Kasi baka hindi kayo maniwala doon sa mga sinabi ni partner Rosemary. So, ngayon naman po, magkukwento lang po ako ng naging journey ko po dito sa Sante. So, ako po ulit si Miss Christine Hueves. You can call me Tin. Ayan po. So, ako po ay, ilan taon na ba ako dito? 10 years na po. 10 taon na po ako dito sa Sante. So, I started this business po as part-time. So, dati po ako nasa isang global IT company. I'm not sure kung familiar po sa Accenture. May malaking building dyan sa may Pioneer. Ayun, so doon po ako nag-work. So, 10 years po yung ako doon nag-work. Tapos meron pa akong other companies na pinag-workan before. Okay, so here's my short story po. So, before I joined Sante, employee po ako for 16 years. Okay, so yung last na work ko, last na naging role ko, nag-start kasi ako as a systems engineer, tapos naging project manager po ako. So, actually masaya po ako sa work. And syempre po pag nasa IT ka, ang mas mataas kaysa sa normal na, sa other industries, yung pong salary. So, in terms of salary, I was happy. Ano po. So, ayan, may mga tao ako. So, nagmamanage na rin po ako ng team. And then, masaya po yung grupo namin. But then, everything changed po nung nagkaroon ako ng anak. So, sino po dito yung mga nanay? Ayan, marami. So, tayo po mga nanay, pag naging nanay na tayo, ang pinaka-priority natin mga anak. Di ba po? So, hindi na po bago sa atin yung nag-give up ng career para po mag-alaga ng anak. So, ako po, hindi naman po ako kagad nag-give up ng career. But definitely, nag-change po yung priorities ko. So, kasi po yung nature ng trabaho ko noon as a systems engineer, nung nagsisimula pa lang ako, ano po, normal po sa amin yung nag-overnight. Hindi po nagtrabaho ka na ng araw, tapos pag nagka-issue yung kliyente namin, mag-overnight ka. Kasi kung familiar kayo sa mga systems na ginagawaan natin, ginagalaw po yan ng IT pag walang masyadong users. So that is sa gabi po talaga. So doon ang trabaho talaga namin, mga production support. Nung pong dalaga ako, okay lang yun sa akin. Kasi mas malaki po yung income noon. May overtime pay, tapos may mga allowance pa yan. So masaya ako noon kapag nag-overtime ako. Pero pag may anak ka na, hindi na po yung masaya. 'Di ba? Yung mga nanay na nandito, actually, iniintay mo na nga yung makapag-time out ka na eh. Para kasi ang dami pang gagawin, magluluto ka pa ng hapunan, ipe-prepare mo pa yung mga gagamitin ng anak mo. Kung bagong panganak ka, ang daming bote niya, nahuhugasan, 'di ba? So kahit meron kang helper, hindi pa rin talaga mawawala yung mga trabaho mo dun sa bahay bilang isang asawa at bilang isang nanay. Ayan po. So nagbago po yung priorities ko talaga. Naging second priority ko na lang yung aking career. So, at habang lumalaki po yung mga anak ko, na kasi yung trabaho ko nga noon, di ba masyadong makain sa oras, may time na ang oras ko sa work, pinakamababa na yung 12 hours. Pwera pa yung travel time. Di ba po? Minsan 15 hours. Working hours po yun ha. So halos double shift na ako noon, 15 hours, di ba? Tapos, may time pa na nag-overnight pa ako. Pinakamahaba ko yatang working hour 27 hours. So, imagine niyo yung damit ko kahapon, damit ko pa rin ngayon. So, ganun po yung trabaho po namin before. So, bilang isang magulang, hindi yun, hindi na siya ideal para po sa isang nanay na kagaya ko. At napapansin ko, tong picture na to,
Di ko alam kung familiar po kayo dun sa Museum Pambata, sa May Rojas Boulevard. Nung time na yan, siguro 5 years old yung panganay ko. Yan yung girl. Yan po kasi yung panganay ko niya, medyo strong yung personality niya. Talagang sinasabi niya kung ano yung nasa isip niya. So, at her age, nararamdaman ko yung resentment niya sa akin bilang magulang, bilang nanay niya ako. Kasi ayaw niya akong kasama. Alam niyo yun? Ang sakit, di ba? Hindi pa ako OFW eh. Di ba parang, di ba yung mga kwento ng OFW, pag umuwi sila dito, ayaw sumama ng anak nila, hindi sila kilala. Ako po, hindi naman ako OFW. Pero hindi rin ako lagi nakikita. Alam niyo yung mga storya sa pelikula na aalis ka ng bahay, tulog pa yung anak, uuwi, tulog na sila. Yung ganun, naranasan ko po yun. And dumating yung time na sobrang layo na ng loob ng anak ko sa akin. Na to the point na, yan, nung nagpunta kami dyan sa Museum Pambata, para ko siyang kinidnap at ayaw niya talagang sumama sa akin. So, doon ko naramdaman na hindi na tama yung sitwasyon. So, kailangan ko kailangan ko gumawa ng paraan. I have to do something else. Hindi ko parang kung hahayaan ko lang na tuloy-tuloy, baka magsisi ako later on. Tapos meron din ako mga managers na yung mga anak nila high school na, ganito, ganyan. Hindi na nagkukwento sa kanya. Parang nagugulat na lang siya, ay, sumali pala sa ganitong contest. Tapos sabi niya, ba't hindi mo sinabi sa akin, sumali ka pala sa ganyan. Hindi ko rin naman makapunta eh. Ang sakit sa magulang nun, yung ganong ng anak natin. So, at that age, naisip ko na kailangan ko na talagang may gawing iba. So, napaka-blessed ko po na nakilala ko tong Sante through my sister. Ayan, siya po yung sister ko. Siya po yung upline ko dito. Younger po yan sa akin, pero siya po yung upline ko. Kasi siya po yung unang nakadiscover nitong Sante. At siya po yung nagdala sa akin dito. So very thankful po ako. Forever ako magiging thankful sa sister ko. Dahil sinama niya ako dito. Nung una, ayoko pa eh. Parang isip ko, baka ma-scam ka dyan. Di ba, usual, di ba? Ganun naman po tayo eh. Baka ma-scam ka dyan. Ano ka ba? Parang naniniwala ka sa mga ganyan. Tapos nung una nag-join ako for products. Kasi sabi nila maganda yung products. Pero hindi pa ako 100% believe nun sa product. No? Pero nung ginagamit ko yung product, ganyan. And then, one time, sumama ako, napilit niya ang pumunta. Ganito din, Sabado rin. Kasi weekdays, hindi talaga ako makapunta. So, Sabado ako nakapunta dito. And then, first time ko marinig yung business plan, nasabi ko, maganda siya. No, tapos maganda yung produkto. Hindi nakakahiyang i-alok. Hindi nakakahiyang i-offer. Kasi effective talaga eh. So, sabi ko, may potential tong business na to. So, I gave it a try. Noong una, I started nung starter pack lang, di ba? Pero after ko marinig yung business, nag-upgrade ako. At that time, ang 7 accounts namin nun, Extreme Pack yung tawag. So, yung Extreme Pack pa nun, 32,000 pa yun before. So, kahit wala akong ready na money nun, tagang, syempre, kaskas, di ba? So, yun ang dyan, kaskas. So, ayun yung ginamit ko para para makuha ko yung 7 accounts. Then, after 2 months, nag-franchisee po ako. So, dati kasi iba pa yung franchisee eh. Meron pa talagang franchise option nun na at that time 125,000. So kung makita nyo, nag-starter ako, nag-extreme pack ako, tapos nag-franchise ako. Ganon yung naging journey ko. Pero in just 3 months, yon mula nung narinig ko yung business plan. So ganon po. So nakita ko tong business na to and sobrang nagandahan po ako. Although ginawa ko siya part-time nung una. So kailangan lang po talaga mag-invest ng oras. So ayan, lahat po ng trainings nun ina-attendan namin. Well, hindi man lahat. Pero hanggat kaya ng schedule ko, nag-a-attend po ako ng trainings. So kesa kahit paid trainings pa yan or yung regular trainings natin dito sa Sante. So ito po isa sa mga paid trainings na inatinan ko. This is outside Sante. Pero yung mga nag-conduct po nitong trainings na to ay talaga mga veterano sa network marketing. So if you're familiar with Congressman Roy Logoles, so siya po ang dito ng yung dating networking company, pinakamalaking networking company dito sa Pinas before. So, ayan, nag-attend din po kami diyan. Buntis ako diyan, no? Sa third baby ko.
And then, alam niyo po, yung usual na marami tayong mga activities dito sa Sante. So, we explored a lot of things para po ma-promote yung ating business, yung ating products. So, nakikipag-meet up, nag-home party. Ayan po sa World Trade Center yan sa may Pasay. Nag-booth din kami dyan ng sister ko. Ano po? So, ang booth po dyan, may bayad yan. Lahat naman ng mga bazaar, di ba, kung magbo-booth ka, may bayad po yan. Pero yan, just sa World Trade Center, didala po namin mga products dyan ng Sante to introduce the products and the business to other people as well. Tapos ayan po, nagko-conduct din ako ng home party, ng product demo. So, ang picture ko dyan, kabuanan ko na po yan. Kinabukasan ng anak ako. Ayan. So, ganun po. So, isang Saturday din yan nag-conduct ako ng product demo sa bahay. So, ganun po yung ginawa ko sa business. And then, dumating din yung time na natuto na rin po akong mag-online. So, malaking tulong po sa akin yung online, yung Facebook marketing. Kasi po, sa Facebook marketing, di ba, kahit nasa bahay ka, kahit hindi ka lumabas, hindi ka makipag-meet up, meron kang sales. Very useful po yan sa akin, lalo na nung 3 na yung anak ko. So, meron pa akong baby. At that time din, naranasan ko rin po, nawalan ako ng helper. So, ako lahat sa bahay. Di ba po, yung tipong gigising ka ng madaling araw, magluluto kang breakfast, tapos matutulog ka madaling araw na ulit. Ganon. So, kung wala po tong online, yung Facebook, siguro po, baka nag-quit na ako before. Kasi hindi ko na po talaga kakayanin yung nakikipag-meet up at yung masyadong maraming face-to-face meetings. Pero, God is good dahil nagkaroon po tayo ng online marketing. Ayan po. So, ganyan po kadami yung mga sales natin. At kasi po, napaka-effective talaga ng products Kaya po nagiging madaling yung selling natin because napaka-bisa po talaga ng ating produkto. Ang ano nga namin nun, if the product is good, business will follow. Ayan. And aside po dun sa mga retail income, pati doon sa mga bonuses na binanggit ni Partner Rose kanina, nagko-qualify na rin po ako sa travel. Ayan, palakpakan nyo naman yan. Ayan. So, yung first travel ko dito, yung Bali, Indonesia, then Hong Kong, Asian Cruise, Japan, Taiwan, yung isa nasa South Korea to Ayan, South Korea. So, libre po ang travel dito sa Sante. Sino po dito ang mahilig mag-travel? Sarap mag-travel, di ba? Pero sa mga nanay, sa mga may anak na maliliit, hindi po natin yung priority. Hindi po tayo di ba? Hindi po tayo ako noon, personally, hindi ako nagtatabi ng pera para sa travel. Hindi kagaya ng sister ko, layas talaga yon. So, pero ako po, since meron akong mga maliliit na anak, iba ang pinaglalaanan ko talaga ng pera. So, kung mag-travel man kami noon, with the family, sobrang budget travel. Yung tipong piso fare, di ba? Mag-aabang ka ng piso fare. Tapos nag-Hong Kong kami noon. Ang accommodation namin noon, hindi sa hotel. Siyempre, yun po yung mga parang boarding house na tinutuluyan ng mga natin doon ng mga OFW. Yung tipong abot kamay mo lahat. Abot mo yung CR, abot mo yung kusina, abot mo yung kama, ganon. Ganon lang po kaliit. Shampoo kami doon. Ganon yung accommodation namin nung first time kami makapunta ng Hong Kong. Pero dito po sa Sante, grabe. As in, libre po lahat. Ang gagastusin mo lang yung pamasahe mo papuntang airport at yung pauwi ng airport. Pero once na makarating ka sa airport, yung airfare, lahat ng food, tapos 5-star hotel accommodation, libre po lahat siya ni Sante. Palakpakan naman po natin yan. Ayan, so nag-qualify din tayo. Ito, during pandemic kasi to. So, hindi siya natuloy, pero may kapalit naman yan. So, ayan po yung mga travels natin nun. At ito ang isa sa pinaka-memorable na naging travel dito sa Sante. Itong farm sa New Zealand. Alam niyo po, pag nakarating kayo dito sa New Zealand farm, talagang iba yung yung feeling ng pride natin. Yung sobrang proud ka na ang Sante ay merong ganitong facility. Meron tayong farm,
meron tayong planta, sariling planta po natin yan. At kapag narinig nyo po yung explanation kung paano po pinaprocess yung barley, napakabusisi po, napakataas talaga po ng quality. Kaya po yung mga nagsasabi dyan na sila yung magandang quality, ganito, ganyan, o kaya sinasabi nila na ang mahal-mahal naman ng Sante, worth it po yung kanilang binabayaran. Dahil sobrang ganda po ng ating produkto. Kumbaga sa relos, yan ang Rolex brand. Ganun po ang Sante Barley Grass. Okay? So be proud of our product talaga. Ayan. So kanina nag-travel ako, 'di ba? Iilan-ilan lang kami noon. Usually kami lang ng sister ko tsaka yung isa nating mentor, si Mentor Shirley. Pero eto po, habang tumatagal, dumadami na yung members ng team at dumadami din po yung nakakasama sa team sa mga travels. Ayan, palakpakan po naman natin yan. So yan po yung goal talaga natin dito sa Sante, di ba? Ano po yung mission ng Sante? Help people live better lives. At iba po yung fulfillment na nararamdaman kapag nakakatulong po tayo sa ibang tao. At nakakatulong din tayo doon sa mga tao na matupad ang kanilang mga pangarap. So, ito po yung mga partners po natin na nakakasama na rin po sa travel. Ang saya-saya po talaga namin. Kasi dati hindi naman nila iniisip na makakasakay sila ng eroplano. Makakapunta sila sa ibang bansa. Pero dahil dito sa Sante, nagagawa na po nila. So this is on top of their income dito sa Sante. Hindi po, tayo pag nag-travel before, di ba, kaltas yan sa iniipon natin? Pero dito hindi. Kasi on top pa po ito sa kinikita natin dito sa Sante. Kaya po sobrang saya po talaga. Ayan, bukod doon sa travel, di ba binanggit din ni Partner Rose kanina, merong pakotse dito si Sante. So, ito po yung car incentive ko before. So, nakapaglabas po ako ng Nissan Terra. Alam niyo po kung magkano ang binigay dyan sa akin ni Sante? Ang down payment ko po dyan, 301,000. Ang binigay po sa akin ni Sante, 300,000. So imagine, 1,000 lang down payment ko dyan. Di ba? Ang saya. Tapos ang monthly amortization, ang monthly ko, 30,500. Ang binibigay ni Sante, 30,000. So sa kayo nakakita, monthly amortization ni Santera, 500 pesos. Diba? So palakpakan nyo naman yan. Si Santay lang nga meron pong ganyan, diba? So sa ibang hindi po ganyan. Iba po, pahiram lang. So siguro kung may nababalitaan kayong gano'n. Pero dito po sa Santay, lahat po na naglabas ng sasakyan dito, totoo. As in, nakapangalan po sa amin, yung pong sasakyan. So, palakpakan nyo po yan. So, bukod doon sa kotse, meron pa mga pag-gadget si Sante. So, ayan po, mamimili na lang po kayo kung ano pong gadget ang gusto nyo. Alam nyo po yung mga taga-Sante, pag December o kaya yung first week ng January, para lang po kaming namimili ng appliance. Add ko to. Add to cart, TV. Add to cart, MacBook Air. Uy, may add to order cart, ka. iPhone. Ganon. Ganon pong mga Sante business owners. Gusto nyo rin po ng ganon? Ang saya po nun. Ang saya mamili doon sa catalog, di ba? Ng mga gadgets na gusto mong kuhain. Ayan, lahat po yan free. Libre po lahat. Nakakatuwa po. So, yung picture ko na yan, I think that year, naipon yan eh. So, 7 gadgets po ang nakuha ko nung year na yan. So, palakpakan nyo naman po yan. Ayan. So, aside po sa mga ganyan, sa mga gadgets, sa travel, ito po sobrang bragging na talaga to. Naging proud po ako sa sarili ko dito. Talaga promise. Kasi this is in spite of na wala akong helper nung time na yan. Tapos I have a baby. Sobrang dami-dami pong challenges. Pero napasama po ako sa top 19 noong 2020 at top 25 noong pong 2021. Sobrang po yan. Siguro sa lahat ng bragging, ito yung ito po yung naging proud talaga ako. Ano po? So, dito po sa Sante, kahit isa kang busy na nanay, nag-aalaga ng mga anak mo, makaya mo makuha lahat ng mga gusto mo. Kasama ng tatrabahuhin mo lang ito, at the same time, i-build mo yung mga teams mo
tulungan mo sila na makuha yung mga gusto rin nila, yung mga pangarap nila, definitely po, makukuha mo rin po yung pangarap mo. So dito po sa Santay Tulungan, ano po, hindi po dito kanya-kanya. Di ba po minsan sa trabaho, kanya-kanya. Minsan yung trabaho mo, iba yung nagte-take credit. Di ba? Meron po mga ganon. Pero dito po sa Santay, pag tinulungan mo yung members mo, aakyat yun sa'yo. Makukuha mo lalo yung mga pangarap mo. Di ba po? So napakasarap nung ganun pong feeling dito sa business po natin. At ito po, ito yung aking bunso. Ito yung aking biggest why sa ngayon. Kasi po ito pong bunso ko, meron po siyang autism. Okay? So, para sa mga magulang, talagang makain po sa oras mag-alaga ng anak. Pero kung ang anak ay isang special child, mas doble po o higit pa yung care and yung oras at effort na kakailanganin niya. Ano po? So, ito po yung biggest blessing and challenge ko rin at the same time. Kasi po, gusto ko rin po siyang mabigyan, syempre, ng magandang buhay. Gusto ko po siyang mabigyan ng magandang education. At kapag bukod pa doon sa regular schooling, meron din po yung mga therapies. At sa mga, ayan, yung isa nating mami, feel na feel niya yan. Di ba, Mami Sue? Kasi pag ikaw ay nagpapa-therapy ng isang special child, talo mo pang nagpapaaral sa college. Ganun po kamahal, ganun po kadami yung costs and expenses ng isang magulang. Ano po? Pero thankful po ako sa Santay kasi nakakaya ko pong i-provide sa anak ko yung kailangan niya. At the same time, nasa bahay ako, nabibigyan ko siya ng oras, nabibigyan ko siya ng guidance. Sa isang magulang kasi ng isang special child, hindi na importante sa iyo yung magka-honor, yung mga ganyan. Ang goal po namin, maging independent siya eh. Kasi we don't know hanggang kailan ako as a parent. So as early as possible, I want my kid na maging independent, na makaya niya na tumayo sa sarili niyang paa. Kasi mas mahirap, mas challenging po ang kanyang kalagayan kaysa sa mga normal na kids. So, lahat po ng pwedeng ibigay para po matuto siya, magkaroon siya ng skills na kakailanganin niya to be independent. Yun po yung kailangan ibigay ng isang parent na kagaya ko. And alam niyo po dito sa Santay, nabibigay po lahat yan. Sabi ko nga, napaka-importante. Kung dati sobrang kulang na kulang ako sa oras para sa pamilya ko, pero dito po sa Santay, nabibigay ko yung oras na kailangan nila. Challenging po. Challenging talaga kasi mahirap din po magtrabaho sa bahay, sa totoo lang. Ang dami mong distractions. Ang daming task ng isang nanay na umaagaw do sa oras mo bilang as a businesswoman or dito sa business natin ng Santay. Pero every hour, every minute na nai-spend natin with our family, so precious. Na kailangan po talaga natin siyang appreciate. So lahat po nung oras na nabibigay natin sa pamilya natin, worth it po yan. Ito yung isang bagay na kung nag-i-invest man tayo sa ibang bagay, mag-invest po tayo ng oras at yung relationship natin sa ating pamilya, sa ating asawa, sa ating mga anak ay napaka-importante po. So, ito po yung pinaka-goal ko talaga eh. To live a life that matters. Hindi po importante ang pera pero hindi itong pinaka-importante. Ginagamit lang natin yung pera para mapasaya natin yung mga taong mahal natin sa buhay. So live a life that matters. So do the things that matter. Para saan ba yung ginagawa natin? Ano yung purpose natin for doing this? So ito po yung lagi ko sinasabi, spend time with the people that matter the most. And we are so grateful here in Santay kasi nagagawa po natin yan. Meron tayong oras sa mga mahal natin sa buhay. May mga oras tayong gawin yung mga bagay na napaka-importante sa atin. If you are a church person, meron kang church duties, magagawa mo yan habang kumikita ka ng higit pa doon sa inaasahan mo. Yan. Ganito po kami sa Santay. And I hope makasama rin po namin kayong lahat. Sa mga first time po natin na guest ngayon,
we hope to be, na makasama ka namin dito sa community na to. At makasama ka rin po namin na i-spread pa yung news, ibalita pa po natin tong goodness at benefits ng ating Santay business. Yun lang po, maraming salamat po. Again, my name is Tin Hueves. I'm a Yellow Diamond Executive Director. Let's live more and do more with Santay.